Okay, so site links, ang tawag sa mga to are assets. Dati ang tawag sa kanila extensions. Ngayon, tawag na sa kanila ay assets. So site links, ang purpose ng site links ay para maging prominent ang ads mo. Nakakatulong siya ng site link. Example ng site links. Walang site links yung mga ano. These are links and these are site links. Site links din to. Hindi lang sila naka-breakdown. Tingnan natin. Ayan. So, ito yung magandang example ng site links. Ito yan. Nakita ninyo na, ito, site links to, pero ang difference nila, ito, ibig sabihin nito, mataas yung ad rank niya. Kaya, binibigyan siya ni Google, pati yung description, pinapakita. Pero minsan kasi, papakita lang ni Google yung headline. Headline ng lahat ng site links. Pero, pag mataas yung ad rank mo, ibang topic yun, is papakita niya yung buong ano, ganito ka-prominent yung ads mo, di ba? So, mas malaki yung chance nito magkaroon ng mataas na click-through rate. Or mas malaki yung chance ng nagre-research or nagse-search na mag-click siya dito kasi anyway, mas prominent siya. Mas madami siyang real estate na kinukuha. Okay. Balik tayo. Dito. Yan. So site links, gagawa tayo ng site links. Example, site links is book a trial lesson. Paano mo pala i-base yung site links mo, no? So kung nandito tayo, ang magiging site links ko dito, titingnan ko yung navigation nila. Since ito yung main call to action, isa to sa mga site links ko, then pwedeng contact us din, pwedeng teachers, and pwedeng lahat ng to site links kasi lahat ng to ay may individual silang pupuntahan. So, for simplicity, lagay lang tayo ng site links. Ayan. So, gumawa din pala ng site links. Ito yung description. Okay. Final URL. Ayan. So, meron na tayong site link. Save natin. Apply. So, isa lang yung site link na gagawin natin for now.